Sa Oh, puso. yun, mas alam natin na sakit sa puso. Yan. Parang baka naman ho yung iba, hindi, ano naman kami, bata pa naman kami. Malakas pa ako Malakas pa na, eh. tsaka wala namang history sa pamilya namin na inaatake sa puso. So Yan, di okay ba? lang naman kami mag-crispy pata kapag kami piyesta. Oo, tsaka mga bagnet. Naku po, ang Mm. sarap. Alamin ho natin yung mga dahilan kung bakit po nagkakaroon ng ischemic heart disease or coronary heart disease sa pamamagitan po ni Dr. Antonio Delfin Sumabat IV. Siya po ay sa internal medicine po and cardiology. Kumbaga isa pong cardiologist. Good morning po, Dr. Sumabat. Ano ho ba ang inyong nickname po at gusto niyo pong itawag namin sa inyo? Good morning, Sir Xander, Ma'am Good Angel. morning, Doc. Tony na lang po. Ayun, si Doc Tony. Tony. Opo. Saan po kayo nagpa-practice po ng IM at cardiology po? Mainly around Metro Manila, dito sa bandang Mandaluyong, QC, even sa North, mga Novaliches area. Ayun, opo. Una ho sa lahat, ito hong sabi ho ng PSA, yung heart disease pa rin po ang nangungunang kumbaga cause of mortality. Yun hong sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Sa palagay po ba ninyo, based po sa inyong pakikipag-usap sa inyong mga pasyente, ito ho ba ay nakakabahala? Yes, of course, Sir Xander, kasi ang ischemic heart disease, yan ang fancy name ng basically mga condition na nagkukos ng bara ng blood flow sa ating puso. Yan po ay nakakabahala, hindi lang sa mga Pilipino, kundi worldwide, dahil actually ang ischemic heart disease ay isang klase ng disease na preventable o maaaring maiwasan. Oo. Opo, kahit po ba, ito ho ba ay namamana? Kahit po walang history sa family, pwede ho bang magkaroon ng heart diseases or talaga pong lifestyle lang ito? Magandang question yan, Sir Xander. Ang ischemic heart disease, isa ho siyang combination ng maraming mga risk factor. Hindi lang ho siya dahil meron akong magulang na nagkaroon ng sakit sa puso o mataas ang kolesterol. Hindi lang din ho siya dahil sa mga kinain natin kahapon, ng isang linggo, ng isang buwan o ng isang taon. Kundi ito po ay combination ng maraming factors. So yun po, kasama po yung dalawang sinabi ko, genetics, ang ating lifestyle, pati rin po ang ating diet, pati na rin po ang ating mga habits, yung daily habits na ginagawa po natin. Kasama rin po yan, lack of exercise, smoking, yan ang isa sa mga pinakamalaking preventable na reasons o cause ng ating ischemic heart disease. Opo. Doc Tony, ano-ano po yung mga sintomas ng sakit sa puso? Ito po yung madalas pong binabaliwala kasi mga Pilipino sinasabi, ay okay lang ako, wala to. May naipit na ano lang Oo. dyan. Oo. Muscle pain lang yan. Mm-mm. Oo, tama po no. Ang yung mga sintomas, very common na sintomas ng heart disease or ischemic heart disease, basically hindi ho siya specific eh. Kumbaga may mga taong muscle pain lang ang nararamdaman pero yun pala inaatake na siya sa puso nung time na yan. Pwede rin hong hingal, pwede rin yung mild na hingal lang, depende sa ginagawa ng isang tao. Ang puso ho kasi natin ay parang isang makina ng kotse kung saan na kapag naka-idle lang, yung pong konsumo ng gasolina or in this case yung blood flow hindi masyadong demanding, hindi masyadong malakas ang higop, no? Pag ang puso naman natin o ang makina natin inarangkada na, inapakan na ang silinyador, yan yung panahon na kailangan mas marami siyang flow ng blood or mas maraming flow ng gasolina sa kanyang muscles. Kapag ang mga fuel line natin o yung daluyan ng dugo napasikip dahil sa mga plaques na namuo throughout the years, doon po nagkakaroon ng ischemic heart disease or worse, heart attack kung saan totally nawalan na po ng blood flow yung ating heart muscle. Humihina siya and eventually humihinto po. May epekto rin po ba, Doc Tony, yung napakainit na panahon po natin ngayon? Yes, may effect po 'yan at to some extent no dahil mainit po ang panahon, syempre ang heart rate natin gaya ng sabi ko kanina, medyo nataas ng kaunti kumpara sa isang lugar kung saan malamig at relax tayo. So dahil mas mabilis ang heart rate natin, kung merong mga barana na present sa isang tao sa puso nila, pwedeng mag-trigger 'yon ng ischemia
kung saan nababawasan ng blood flow sa kanilang puso, no? So in those cases, we generally advise the patients to huminto muna, maghanap muna ng lugar kung saan medyo may silong, or better yet, mas malamig, no, para mas maparelax sila, and bumagal ang heart rate, and even more so mas makontrol din ng kanilang blood pressures. Opo. Nabanggit niyo ho kanina na through the years, may mga naiipon po na bara sa ating mga ugat. Ano ho yung mga nagpapabara sa ugat natin? Pagkain po ba? At kung pagkain, ano hong uri ng pagkain? Mabuting tanong rin po yan, no? So, hindi natin ma-attribute or maisisisi sa mga nakain lang natin, o yun nga, Mhm. gaya ng sinabi ko kanina, dahil sa mga magulang natin, tsuhin-tsahin, dahil sa history. Kombinasyon ho yan, no? Yung mga bagay ho na hindi natin nakokontrol, katulad ng genetics, yan po ay, kumbaga, natural na proseso na ng katawan natin mag-process ng mga cholesterol or ng fats, no? Yung factors na effect sa ating mga atake sa puso or ischemic heart disease, tama po 'yun, yung mga nakakain natin. But even more so, combination din ho 'yan. Pwede rin pong dahil sa ating mga habits katulad ng paninigarilyo, ang sedentary lifestyle. Kapag tayo ho ay nakaupo most of the days, nako, hindi po magandang bagay 'yan, dahil yung ating puso nasasanay po na wala tayong ginagawa. Yun po ang Mhm. mga kadalasan, no? Although marami pa hong iba-iba, it depends on the person. Opo, so dapat talaga partner, Doc, galaw-galaw para Mm. hindi pumanaw, 'di ba? Opo. Doc, ito ho bang ischemic heart disease ay na-detect po sa early stage niya? Yes, actually, the way to detect or to diagnose these things, mag-uumpisa yan dahil it's a lifestyle disease, no? Nagsisimula yan sa maliit na bagay at naiipon ng naiipon. Sa kasamaang palad, most of the time, yung ating sintomas, lumalabas yan kapag medyo makapal na ang bara sa ating mga ugat, no? Pero early detection is key. Paano yan? Well, ang pinaka-importante diyan ay pumupunta ho tayo sa ating mga doktor, mga healthcare professionals. As much as possible, we try to advocate our patients na magpa-check up lang, no? Malaking bagay na ho 'yun. Kasama rin po sa ating batas ang batas na yung mga companies natin meron dapat mga APE ang mga pasyente. Opo. Ang Mm. mga nasa kanya-kanyang barangay, the system is trying to make it more accessible, kung saan makakapagpatingin ang mga kababayan natin sa mga healthcare professionals kahit sa barangay level. So ganung measures pa lang, mas madali na pong ma-detect earlier ang coronary artery disease dahil sa mga pag-interview ng isang doktor, at malalaman ang risk factors na present sa isang tao. Dahil iba-iba po yan, wala pong dekahon na checklist. Yan po ay nakatailor po sa isang tao kung gaano kataas ang porsyento ng kanilang chance magkaroon ng coronary artery disease or ischemic heart disease. Okay. Doc, ibig sabihin po ba kapag halimbawa yung BP ng isang tao, kahit wala naman siyang activity sa umaga, sabihin natin paggising niya, mataas na ang Mhm. kanyang BP. Ibig sabihin, candidate po ba siya na meron po siyang sakit sa puso? Well, that's possible. Siyempre, kailangan nating i-take into account yung iba niyang mga habits. Ano kaya ang kanyang pang-araw-araw na gawain? Ano kaya ang history ng pamilya? Dahil kung meron po siyang nanay o tatay na nagkaroon na ng heart disease o inatake sa puso, tumataas ang posibilidad. Kung meron ho siyang mga kapatid na meron ding sakit sa puso o nagkaroon ng bara sa puso or kahit stroke, tumataas lalo ang posibilidad, no? There's no way to say unless syempre gumawa ng invasive diagnostics kung meron ba o walang bara ang isang tao, especially kung mas medyo bata pa. But there is a way para masabi yung kanyang risk, kung ilang porsyento ang chance na magkaroon siya ng coronary artery disease or bara sa puso. So it depends on the patient kung ano po ang kanyang
mga risk factors. Doc Tony, sa inyo pong mga clinic po, ano yung pinakabata na na-diagnose ninyo na high blood o kaya po ay mataas ang kolesterol? Um, it depends, no? Actually, may mga iba-ibang rason kasi ng high blood, no? Meron Mhm. tinatawag na primary at secondary hypertension, pero medyo mahaba-habang diskusyon kung Opo. paano magkaiba yan. Pero ang common talaga ay primary hypertension. Sa panahon ngayon, Sir Xander, kasi hindi na Mhm. ho napipili ang edad ng Oh, high blood, no? May Correct. mga pasyente akong this is based on personal experience. yes, opo. Mataas na ang kanilang blood pressure, 18, 19 na taong gulang. Grabe, 18. Pero 18 pa oo, lang. Mhm. despite na maganda ang kanilang lifestyle, no. So in those cases, we have to investigate kung bakit gano'n. Siyempre mag-iisip tayo ng mga congenital or mga inborn diseases, no. Pero yung mga experience ko kasi yun nga, I've had younger patients na na-work up na natin and yet wala talagang ibang rason kundi essential hypertension. So it also boils down to kung ano yung naging evolution ng ating kinakain, no? Kasi mas maraming preservatives ang ating kinakain ngayon. So there are many things na naging reason kung bakit pabata ng pabata ang population ng mga patients na may high blood. So ibig sabihin 'pag gano'n Dok, talagang parang required na magkaroon sila ng maintenance medicine? In those cases, yes po, no? Depende sa guidelines na sinusunod natin and depende rin dun sa the way na-diagnose yung kanyang hypertension. Kasi it depends on the blood pressure as well, kung kaya pa ba ng lifestyle modification. Because believe it or not, yan pong pag-ehersisyo, pagtanggal ng bisyo, at ang pagbawas ng timbang, yan po ay nakakababa ng blood pressure as long as we are consistent. At speaking of maintenance medicine, Dr. Tony, 'di ba pag sinabing maintenance medicine, kumbaga parang lifetime na po ito. Meron kasi tayo ibang mga kababayan kapag napansin nila, naramdaman nila na Okay okay na na. sila. Parang sinasabi, ay okay na ako, tigil ko na kaya ito. Pero tama po ba yung ganong mentality o kinakailangan ang doktor pa rin na magsabi na itigil mo na yan or bawasan mo na ang dosage ng iyong maintenance medicine? Tama po yan, Ma'am Angel. Yung doktor po sana natin ang magsasabi kung babawasan ba ang dosage or ititigil. Most of the time, maintenance medicines, yan po ay sinusubukan namin ituloy-tuloy na panghabang buhay. Dahil yan po, for example in high blood, dahil yan po ang nagpapanormal ng ating blood pressure. May mga panahon na kapag nakalimutan nila, sasabihin, "Okay naman ang BP ko, chineck ko kahit hindi ako nakainom." Totoo po 'yun, pero residual effect o yung natirang epekto ng gamot na ininom nila kahapon 'yon. Pagdating po ng oras, tataas po ulit ang kanilang blood pressure at magugulat sila, "Ang taas na naman ng BP ko," at saka nila ibabalik. Medyo mahirap po 'yun kasi meron pong interval na mataas po ang blood pressure at in those cases, 'pag sobrang taas, do'n nagkakaroon ng mga komplikasyon. Opo. Meron lang pong tanong mula po sa ating text line. Nakakaambag daw po ba sa heart disease ang asin, toyo at patis? Yes, of course. Ang maaalat na pagkain, no, isa sa mga leading causes or leading causes ng mataas na BP. Ang asin po ay para ho siyang magnet ng blood pressure. Mas mataas ang asin na ikokonsumo, mas mataas po ang BP na nakukuha ng isang pasyente. Mahilig pa naman tayo Paano diyan, yun, lalo na Dok? sa may mga Mhm. sausawan, Paano 'di kung ba? wala ng lasa? Oo, yung sinigang gusto mo may May patis, patis. 'di ba? May sili, may Oo. kalamansi. Opo, tama naman po, no? May sapat lang na salt, no? Yung sakto lang na magkaroon ng lasa. Karamihan po kasi sa ating mga kababayan, myself included, gusto natin malasa ang pagkain, Maumami, lalong-lalo Yes, na 'di opo. ba? Mhm. sa Filipino diet natin consisting of viand or ulam at kanin. Mas masarap magkanin dahil maalat ang pagkain. Pero hindi ho dapat ganon. Dapat ho, as much as possible, we try to limit the sodium amount sa ating food around 1.5 grams per day. Pero yun nga, medyo mahirap lang ho sa panahon natin dahil sino ba ang nagtitimbang ng asin sa ating Oo nga. Correct, ulo? oo. Mm.
Di mo naman masabi kung gaano nakadami yung asin or patis Kasi na nilagay nakadepende mo. sa panlasa mo. Oo. Mhm. Siguro, Doc, ano na lamang po yung mga tips po natin sa ating mga kababayan, sa ating mga tagapakinig, sa mga nanonood po sa atin para maiwasan ang sakit sa puso? Opo, number one, isa po sa mga ina-advocate ng Philippine Heart Association, American Heart Association, European Society of Cardiology, ang exercise. Ang exercise po na ina-advise po natin ay hindi po yung hingal na hingal. Moderate intensity exercise is fine. Ano po ba yung moderate intensity? Brisk walking po. Yan po ang pinaka-accessible na pwedeng gawin ng isang tao. Ito po ay libre, pwedeng gawin kahit saan. Brisk walking po ay ang pace kung saan na ang isang tao nakakapaglakad ng mabilis pero hindi pa hinihingal, parang may pinupuntahan lang. Mhm. Yun po sana ay magawa po natin sa loob ng isang linggo, 150 minutes. Kung itotal po natin yan, 5 days, 30 minutes per day lang po yan. Oh, 30 minutes per 30 day. minutes. O kung 7 days nyo po gagawin, araw-araw, halos 25 minutes or less, yan po ang duration ng exercise na yon. Ang mga tao ngayon, matagal po sa cellphone, nag-i-scroll. So ang parati ko ho sinasabi, imbis na nakaupo kayong mag-scroll, maglakad na Maglakad. lang ho kayo habang nag-i-scroll. So, kumbaga po halimbawa, yung isang kababayan natin, ang kanyang pagpasok sa trabaho ay paglalakad o kaya po yung bago makasakay ng MRT, LRT naglalakad, okay na po yun. Yes, magandang exercise po yun, no? Pero gaya po ng sabi ko kanina, hindi lang po exercise ang factor para Mm-mm. sa mga heart disease. Kasama na rin po dito ang nasabi niyo po kanina, ang pagkain ng maalat. Yan po dapat ay ma-minimize natin, yung sakto lang hanggang para lang magkaroon ng lasa or yung tamang alat lang, no? Ang iba pa ay syempre yung pinipili nating pagkain, we want to stop of course the consumption ng mga processed foods, no? Dahil sa mga naidadagdag na preservatives na yan, napakataas po ng sodium content at among other things. So yung mga maganda sana yung lutong bahay, yan po ang pinakamaganda. And of course, yung mga cholesterol na kinakain natin, no? Ang flax kasi natin, yan po ay gawa sa cholesterol. As much as possible, syempre meron tayong protein source, pero we want to make it sana mga fish or white meat, chicken breast. Yan po ay magandang source ng protein. So lahat naman po ng bagay, kahit gaano kaganda, kung sumobra o lumabis, masama. Dapat meron ho tayong balanse parati. Opo. And Doc Tony, yung mga nakikinig ho sa atin, baka ho gusto kayo makausap pa privately, magpakonsulta. Saan ho ba nila kayo pwedeng makontakt? Pwede ho silang pumunta sa ACE Mandaluyong. Ako po ay affiliated diyan. I have clinics in the Medical City Clinic, so sa Robinsons Magnolia, Santolan Town Plaza, UP Town, SM Fairview, and SM San Mateo. They can visit me in those clinics. Opo. Maraming Thank salamat you so po, sir. much, Thank you Dr. po. Tony. Thank you po sa Sir ulitin Brandon. po. Salamat po. Good morning. Nakausap po natin si Dr. Antonio Delfin Sumabat IV, si Doc Tony, isa pong cardiologist.